Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Panimula sa pag-aaral ng kasaysayan. Mga batayan, pamamaraan, at pananaw. Ano nga ba ang kasaysayan? Para sa ilan, ito ay isang koleksyon ng mga petsa at pangalan, na kailangang kabisaduhin. Para sa iba, ito ay isang nakakaingganyong kwento ng mga tao, mga lugar, at mga pangyayari, na humubog sa ating mundo. Para sa mga katulad nyo, ito ay isang nakakapagod na paksa sa paaralan. Ngunit ang totoo, ang kasaysayan ay higit pa riyan. Ang totoo, ang kasaysayan ay pareho. Ito ay isang masalimuot na salaysay, na nagbubuklod sa ating nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Ito ay isang kapanapanabik na paglalakbay sa panahon, isang pagsisiyasat sa mga pangyayari, na humubog sa ating mundo, at isang pag-unawa sa kung sino tayo, bilang mga tao. Sa aralin na ito, ating sisimulan ang isang paglalakbay sa nakaraan, na susuri sa iba't ibang aspeto ng kasaysayan. Ating tatalakayin ang mga pangunahing konsepto, ang mga batayan, pananaw, at pamamaraan ng pag-aaral nito, at ang kahalagahan nito sa ating buhay ngayon. Huwag kayong mag-alala, kung hindi kayo eksperto sa kasaysayan, ang layunin ng aralin na ito, ay gawing masaya, at madaling maunawaan ang pag-aaral nito. Handa na ba kayong maglakbay sa panahon? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga kamangha-manghang kwento ng nakaraan. Ano nga ba ang kasaysayan? Isang pagsilip sa nakaraan. Ang kasaysayan, isang salita na madalas nating naririnig sa paaralan, sa mga libro, at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit, ano nga ba ang talaga ang kahulugan nito? Higit pa ba ito sa simpleng pag-alala sa mga nakaraang pangyayari? Ang kahulugan ng kasaysayan. Ang salitang kasaysayan, ay ang salinwika ng salitang Ingles na history. Ang salitang history naman, ay nagmula sa salitang Griego na historia, na nangangahulugang pagtatanong, investigasyon, pag-uusisa, at pagsasaliksik sa mga nakalipas na pangyayari. Isa itong pagtatanong hinggil sa nakaraan, upang maunawaan natin ang kasalukuyan, at makapaghanda para sa hinaharap. Ang pag-unawa sa kasaysayan, ay hindi lamang tungkol sa pag-alala ng mga petsa at pangalan. May iba't ibang pananaw at interpretasyon, tungkol sa kung paano natin dapat tingnan ang nakaraan. Isang kilalang Pilipinong historiador, si Renato Constantino, ay kilala sa kanyang pagsusuri sa kasaysayan ng Pilipinas, mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, lalo na ang mga maralita at ng mga naaapi. Naniniwala siya, na ang kasaysayan ay dapat gamitin, upang maunawaan ang mga suliranin ng ating lipunan, at upang magkaroon ng pagbabago. Isa pang kilalang historiador, si Jesus Salazar, ay nagsusulong ng pantayong pananaw, isang paraan ng pag-aaral ng kasaysayan, na nakatuon sa pag-unawa sa mga karanasan ng mga Pilipino, mula sa kanilang sariling pananaw. Naniniwala siya, na ang kasaysayan, ay hindi dapat tingnan lamang, bilang isang koleksyon ng mga katotohanan, kundi bilang isang proseso ng pagbuo ng identidad at kamalayan. Ayon kay Dr. Jesus Salazar, ang kasaysayan, ay nagmula sa mga salitang saysay at salaysay. Ang saysay, ay tumutukoy sa katuturan, kabuluhan, at kahulugan, habang ang salaysay naman, ang sining ng pagkukwento. Ayon pa sa kanya, ang kasaysayan ay salaysay hinggil sa nakaraan, na may saysay, para sa sariling lipunan at kultura. Ang kasaysayan, ay isang makabuluhang salaysay tungkol sa nakaraan. Sapagkat ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay, binibigyang diin nito, ang elemento ng pagiging makabuluhan. Kung tatanungin naman natin, kung kanino dapat makabuluhan ang kasaysayan, kinakailangan nating tandaan, na ang pagsasalaysay, ay laging para sa isang tiyak na grupo. Sa kontekstong Pilipino, ang grupong ito, ay ang sangkapilipinuhan. Dagdag pa, ang kasaysayan ay pagsasalaysay tungkol sa sarili natin, o tungkol sa ating ugnayan sa ibang kabihasnan.
Sa ganitong pagpapakahulugan, maaaring paksa ng kasaysayan ang sariling barangay, lalawigan, o bansa. Ang kasaysayan ay isa sa mga pangunahing disiplina ng agham panlipunan, kung saan pinag-aaralan ang mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, mga bansa, at daigdig, noong mga nakalipas na panahon. Bukod dito, ang kasaysayan ay kronolohikong tala ng mga mahahalagang pangyayari, na may kasamang mga paliwanag, tungkol sa mga dahilan nito. Ang kasaysayan ay hindi rin lamang isang simpleng talaan ng mga pangyayari sa nakaraan, o listahan ng mga bayani, at makasaysayang bayan. Kolektibo itong salaysay, ng mga pagsisikap at pakikibaka ng isang lahi, o pangkat ng mga lahi, upang matamo ang hinahangad na lipunan. Ang kasaysayan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga pangyayari sa nakaraan. Ito ay isang masalimuot na salaysay, ng pag-unlad ng sangkatauhan, na naglalaman ng mga aral, pagbabago, at mga impluwensya, na humubog sa ating kasalukuyan. Ang pag-aaral nito, ay isang paglalakbay sa panahon, na nagbibigay daan sa atin, upang maunawaan ang ating pinagmulan, at ang mga salik, na nakaaapekto sa ating mundo ngayon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, mas mauunawaan natin ang ating sarili, at ang ating lugar sa mundo. Bakit mahalaga ang kasaysayan? Higit pa sa petsa at pangalan. Madalas nating marinig ang tanong na, bakit nga ba natin kailangang pag-aralan ang kasaysayan? Para sa marami, ang kasaysayan ay isang koleksyon lamang ng mga nakaraang pangyayari, mga petsa, at pangalan, na kailangang kabisaduhin. Ngunit ang totoo, ang kasaysayan ay higit pa riyan. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay, na may malaking impluwensya sa ating kasalukuyan at hinaharap. Kagaya ng inilahad ni Dr. Jose P. Rizal, na ang di lumingon sa pinanggalingan, ay di makakarating sa paruroonan, ay siyang malaking patunay, ng kahalagahan ng pinagmulan, at nakalipas na pangyayari sa buhay. Anuman ang katayuan o kalagayan sa kasalukuyan, ay huwag kalilimutan, na bunga ito, ng ginawang desisyon, at aksyon sa nakalipas. Tulad ng paghakbang sa unang baitang ng hagdanan, hindi mararating ang itaas, kung hindi dadaanan ang mga naunang baitang. Dagdag pa dito, mahalagang pag-aralan, o balikan ang nakaraan, upang maunawaan ang kasalukuyang panahon, at mapaghandaan ang hamon ng hinaharap. Ang mga sumusunod, ay ilan sa mga kahalagahan ng kasaysayan, sa ating buhay. Pag-unawa sa kasalukuyan. Ang kasaysayan, ay ang pundasyon ng ating kasalukuyan. Ang mga pangyayari sa nakaraan, ay humubog sa ating lipunan, kultura, at mga institusyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, mas mauunawaan natin, kung paano tayo napunta sa ating kasalukuyang kalagayan. Halimbawa, ang pag-aaral ng kolonyal na panahon sa Pilipinas, ay nagbibigay ng konteksto, sa ating kasalukuyang mga suliranin, sa ekonomiya, politika, at lipunan. Pagpapahalaga sa kultura at identidad. Ang kasaysayan, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon, na pahalagahan ang ating pinagmulan, at ang ating kultura. Natututunan natin ang mga tradisyon, paniniwala, at mga karanasan ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan nito, naiintindihan natin, kung sino tayo bilang mga tao, at saan tayo nagmula. Paglinang ng kritikal na pag-iisip. Ang pag-aaral ng kasaysayan, ay nagpapaunlad ng ating kakayahang mag-isip ng kritikal. Natututo tayong suriin ang mga ebidensya, kilalanin ang mga kinikilingang ideya, at bumuo ng sariling interpretasyon. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga, hindi lamang sa pag-aaral ng kasaysayan, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pag-iwas sa pag-ulit ng mga kamalian. Ang kasaysayan, ang nagturo sa atin, mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa pamamagitan ng mga negatibong pangyayari, matututo tayong maiwasan ang pag-ulit ng mga ito sa hinaharap. Halimbawa, ang pag-aaral ng mga digmaan at genocide, ay nagbibigay ng aral sa atin, tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan at pag-unawa. Paghahanda para sa hinaharap. Ang pag-aaral ng kasaysayan, ay nagbibigay sa atin ng mga aral, na magagamit natin sa pagharap sa mga hamon ng hinaharap.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pattern, at mga nauso sa nakaraan, mas magiging handa tayo, sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Nagbibigay ng karagdagang kaalaman, natututuhan at nauunawaan natin, ang dahilang naiambag ng iba't ibang pangkat ng tao sa daigdig. Nagsusuri sa nakalipas na karanasan. Sinisiyasat ng kasaysayan, ang mga sanhi at bunga ng bawat pangyayari, kung sino, bakit, at paano ito naganap, at ano ang epekto nito. Nagsisilbing daan ng pagkakaisa at pagtutulungan, ng mga mamamayan. Ang mga pangyayaring naranasan ng mga tao sa isang pamunuan, na nagdulot sa kanila ng pasakit at hirap, ay nagiging gabay, upang di na muling danasin ang ganoong karanasan. Sila ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong, upang baguhin ang sistema ng pamunuan, patakaran, at batas na umiiral. Lumilinang ito ng iba't ibang kasanayan. Ang kasaysayan, ay lumilinang ng mga kasanayang umunawa, at magbigay kahulugan sa pagbasa ng teksto, tulad ng lathalain o dokumento, sanaysay, at iba pang babasahin. Na ipapahayag nito ang maaaring mangyari sa hinaharap, o darating na panahon. Ang kasaysayan, ay naghahayag ng espekulasyon, o maaaring maganap sa susunod na henerasyon. Ang mga pangyayari sa kasaysayan, ay lubhang komplikado at kani-kanyang natatanging katangian, kaya't hindi posible, na masabi ang eksaktong susunod na pangyayari. Ito ay dahil sa kaisipan ng tao, na siyang gumagawa ng kasaysayan, ay nakatago sa atin, kaya't mahirap malaman ang anumang planong mayroon siya. Ang kasaysayan, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga nakaraang pangyayari, kundi isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, mas mauunawaan natin ang ating kasalukuyan, mapapahalagahan natin ang ating kultura at identidad, malinang natin ang ating kritikal na pag-iisip, at maiwasan natin ang pag-ulit ng mga kamalian sa nakaraan. Kaya't mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa ating kinabukasan. Mga disiplinang panlipunan, na nagbibigay liwanag sa ating kasaysayan. Isang paglalakbay sa nakaraan. Ang pag-unawa sa ating kasaysayan, ay isang mahalagang bahagi ng pagiging Pilipino. Hindi lamang ito ang pag-alala sa mga pangyayari sa nakaraan, kundi ang pag-unawa, kung paano tayo naparito, sa kung ano tayo ngayon. Upang lubos na maunawaan ang ating kasaysayan, kailangan nating dumako sa iba't ibang disiplina panlipunan, na nagbibigay liwanag sa ating nakaraan. Ang pag-aaral ng kasaysayan, gaya rin ng iba pang mga asignatura, ay may koneksyon. Ang mga konsepto at mga aralin dito, ay kakikitaan rin ng epekto at relatibo, sa ibang asignatura o disiplina. Narito ang ilan sa mga disiplinang panlipunan, na may kaugnayan sa kasaysayan. Arkeolohiya, pagtuklas sa mga natagong kwento. Ang arkeolohiya, ay ang pag-aaral ng sinaunang tao at kanilang kultura, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga labi ng materyal na kultura. Ito ay ang ating bintana tungo sa sinaunang panahon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sinaunang labi, mga gamit, gusali, at iba pang labi ng mga sinaunang tao, nabubuo natin ang isang larawan ng kanilang pamumuhay, kultura, at lipunan. Mula sa mga palayok hanggang sa mga sandata, bawat natuklasang artifact, ay nagdadala ng isang piraso ng palaisipan ng ating nakaraan. Ang mga pagtuklas na ito, ay nagbibigay ng pundasyon sa pag-unawa sa mga unang Pilipino, at ang kanilang pakikipag-ugnayan. Antropolohiya, pag-unawa sa kultura at pamumuhay. Ito ay ang pag-aaral ng pinagmulan at kaasalan ng tao, at ang pag-unlad at pagkakaiba-iba ng mga kultura, kaugalian, tradisyon, at pang-araw-araw na gawain ng tao, pati na rin ang kanilang sistema ng lipunan, at pamumuhay. Ang mga datos na nakukuha mula sa pag-aaral, ay ginagamit sa pagbuo ng salaysay, tungkol sa kasaysayan ng pinagmulan ng tao. Ang antropolohiya, ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kultura, at pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang panahon. Sa pamamagitan ng etnografiya at etnolohiya, nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-unawa, sa mga komplikadong aspeto ng kultura, at kung paano ito nagbabago, sa paglipas ng panahon. Sosyolohiya, ang lipunan noon at ngayon.
Ang sosyolohiya ay nag-aaral ng gawin ng tao sa lipunan. Sa konteksto ng kasaysayan, tinutulungan tayo nito na maunawaan ang istruktura ng lipunan sa iba't ibang panahon, ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao sa kanyang pamilya, kanyang lipunan, at sa institusyon, at samahang kanyang kinabibilangan, at ang mga salik na nagdudulot ng pagbabago sa lipunan. Mula sa mga sistema ng pagsasaka, hanggang sa mga sistema ng pamamahala, ang sosyolohiya ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-unlad ng ating lipunan. Dito nababatid kung paano umaangkop o umaayon ang tao sa kanyang paligid, partikular sa ginagalawan niyang lipunan. Psikolohiya, pag-unawa sa pag-iisip ng tao. Ang psikolohiya ay nag-aaral ng pag-iisip, damdamin, at pag-uugali ng tao. Ito ang nagbibigay kahulugan sa pagbubuo sa personalidad, tulad ng ugali at mga galaw ng tao. Sinusuri din ito ang disiplinang pagbabago, o pag-iiba ng kilos ng tao, batay sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Sa konteksto ng kasaysayan, tinutulungan tayo nito, na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga salik pangkaisipan, sa mga desisyon at aksyon ng mga tao sa nakaraan. Halimbawa, maaari nating pag-aralan ang psikolohiya ng mga lider sa iba't ibang panahon, upang maunawaan ang kanilang mga motibasyon, at kung paano nila naiimpluwensyahan ang takbo ng kasaysayan. Heograpiya, ang kapaligiran at ang tao. Ito ang pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo. Nakabahagi dito ang pag-aaral ng anyong lupa at anyong tubig, na matatagpuan sa isang tiyak na lokasyon. Ang heograpiya ay nag-aaral ng epekto ng kapaligiran sa pamumuhay ng tao. Sa konteksto ng kasaysayan, tinutulungan tayo nito na maunawaan kung paano nakaapekto ang heograpiya sa pag-unlad ng mga sinaunang lipunan, ang kanilang mga gawi sa pangangalakal, at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Ang lokasyon, klima, at mga likas na yaman ay may malaking papel sa pagbubuo ng ating kasaysayan. Teolohiya, pag-unawa sa relihiyon at espiritualidad. Ito ay ang makatwirang pag-aaral tungkol sa Diyos, o mga Diyos, o sa mas pangkalahatang bagay, tungkol sa relihiyon at espiritualidad. Sa kasaysayan, ang relihiyon ay may malaking impluwensya sa mga paniniwala, kaugalian, at pamumuhay ng tao. Ang teolohiya ay tumutulong sa atin na maunawaan ang mga konsepto ng relihiyon, ang mga ritual, at ang mga epekto nito sa lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng teolohiya, mas malalim nating mauunawaan ang mga motibasyon ng mga tao sa nakaraan, at ang mga salik na nagdudulot ng mga pagbabago sa relihiyon. Pilosopiya, pag-unawa sa lohika, etika, at ang kahulugan ng buhay. Ito ay ang pag-aaral ng lohika, etika, ang kahulugan ng buhay. Ito ay ang pagsusuri sa mga paniniwala ng tao, tungkol sa katotohanan, katarungan, hustisya, at iba pang may kaugnayan sa pagkamit ng katarungan. Sa kasaysayan, ang pilosopiya, ang nagbigay ng pundasyon sa pag-iisip ng tao, at sa pag-unawa sa mundo. Ang mga pilosopo ay nagtanong tungkol sa kalikasan ng katotohanan, ang kalikasan ng tao, at ang mga prinsipyo ng moralidad. Ang kanilang mga ideya ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa pag-unlad ng iba't ibang larangan, kabilang ang agham, sining, at politika. Economics, ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Ang economics ay pag-aaral ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ito ay ang pagsusuri kung paano ginagamit ng lipunan ang taglay nitong mga limitadong yaman upang matustusan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mamamayan. Sa pag-aaral ng kasaysayan, tinutulungan tayo nito na maunawaan ang mga sistema ng produksyon, distribusyon, at konsumo ng mga sinaunang Pilipino. Mula sa palitan ng mga produkto, hanggang sa pag-unlad ng kalakalan, ang economics ay nagbibigay ng pananaw sa kung paano nabubuhay ang mga tao noon, at kung paano nagbabago ang kanilang kabuhayan sa paglipas ng panahon. Agham politikal, pamahalaan at pinuno. Ito ang pag-aaral ng mga teorya, paraan, at sistema ng pamamalakad, ng mga pamahalaan at pinuno. Dito sinusuri ang disiplinang pagpapatakbo ng isang burokrasya, at ang pagkilos, at pagpapatakbo ng isang pamahalaan.
Sa pag-aaral ng kasaysayan, tinutulungan tayo nito, na maunawaan ang mga sistema ng pamahalaan sa iba't ibang panahon, ang mga lider na namuno, at ang mga pangyayaring nagdulot ng pagbabago, sa ating sistema ng pamahalaan. Mula sa mga dato, hanggang sa mga presidente, ang agham politikal, ay nagbibigay ng pananaw sa ebolusyon, ng ating sistema ng pamamahala. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga disiplinang ito, mas malalim nating mauunawaan ang ating kasaysayan, at ang mga salik, na humuhubog sa kung ano tayo ngayon. Ang paglalakbay sa nakaraan, ay hindi lamang isang pag-alala sa mga pangyayari, kundi isang pagtuklas sa ating identidad bilang mga Pilipino. Ito ay nagbibigay din sa atin ng mga kasanayan at kakayahan, na mahalaga sa pag-unawa sa kasalukuyan, at paghahanda para sa hinaharap. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang responsableng mamamayan, na may malalim na pag-unawa sa sarili, sa lipunan, at sa mundo. Pamamaraan at pananaw, sa pag-aaral ng kasaysayan. Primarya at sekundaryang sanggunian. Ang pag-aaral ng kasaysayan, ay isang komplikadong proseso, na nangangailangan ng maingat na pagsusuri ng iba't ibang sanggunian at pananaw. Dalawang pangunahing uri ng sanggunian, ang ginagamit sa pag-aaral nito, ang primaryang sanggunian, at ang sekundaryang sanggunian. Ang pagkakaiba at kahalagahan ng dalawang ito, ay susi sa pagbuo ng isang maayos at balanse na pag-unawa sa nakaraan. Primaryang sanggunian, mula sa pinagmulan. Ang primaryang sanggunian, ay tumutukoy sa mga orihinal na dokumento, artifact, o ebidensya, na nagmula mismo sa panahon, o pangyayaring pinag-aaralan. Ito ay mga direktang saksi sa nakaraan, na nagbibigay ng unang kamay na impormasyon. Ito ay uri ng sanggunian, na ang impormasyon ay galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Maaaring isang bagay, pangyayari, o tao, na pangunahin o mismong pinanggalingan ng impormasyon. Ito ay naganap o nasaksihan sa mismong oras, kung saan naganap ang pangyayari. Ang paggamit ng primaryang sanggunian, ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa konteksto ng mga pangyayari, at nagpapahintulot sa mananaliksik, na bumuo ng sariling interpretasyon, batay sa direktang ebidensya. Gayunpaman, mahalagang tandaan, na kahit ang primaryang sanggunian ay maaaring may pagkiling, dahil sa pananaw ng lumikha nito. Ito ang katibayan, na may nangyari. Kung wala ito, hindi natin matitiyak na may mga naganap, saan, kailan ito naganap, kung ano ang nangyari, at kung sino ang naroon. Kung gayon, ang pag-aaral ng kasaysayan gamit ang primaryang sanggunian, ay nagdudulot ng sariwa, bago, naiibang pagkaunawa ng nakaraan, na hindi kadalasang nakukuha sa mga aklat. Mga halimbawa ng primaryang sanggunian. Tala-arawan, panayam o interview, mga larawan, poster, audio at video recording, mga relikya o artifacts, mga opisyal na kasulatan o talaan, mga talumpati, manuskrito, autobiographies, personal na liham, nobela, tula, maikling kwento. Sekundaryang sanggunian, interpretasyon at pagsusuri. Ang sekundaryang sanggunian, ay mga interpretasyon o pagsusuri ng mga primaryang sanggunian. Ito ay mga akda na ginawa, pagkatapos ng panahon, o pangyayaring pinag-aaralan, batay sa pagsusuri ng mga primaryang sanggunian, at iba pang sekundaryang sanggunian. Ito ay uri ng sanggunian, na ang mga impormasyong nakuha, ay mula sa ibang tao o nagawa, matapos maganap ang isang bagay o pangyayari. Ito ang tawag sa impormasyong galing sa iba, na nalaman lang natin, dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Ang ganitong uri ng impormasyon, ay maaaring may kasama ng interpretasyon, komentaryo, o pagsusuri. Mga halimbawa ng sekundaryang sanggunian. Mga balita o komentaryo sa pahayagan at artikulo, mga sangguniang aklat, encyclopedia, internet, pelikula, panunuri o analysis, mga dokumentaryo, at mga thesis o pag-aaral. Ang sekundaryang sanggunian, ay mahalaga sa pag-oorganisa, at pag-i-interpret ng impormasyon, mula sa maraming primaryang sanggunian. Gayunpaman, mahalagang suriin ang kredibilidad, at kinikilingan ng may akda ng sekundaryang sanggunian, upang maiwasan ang maling interpretasyon. Pagsasama ng primarya at sekundaryang sanggunian.
Ang isang mahusay na pag-aaral ng kasaysayan ay gumagamit ng parehong primarya at sekundaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay nagbibigay ng pundasyon ng ebidensya, samantalang ang sekundaryang sanggunian ay nagbibigay ng konteksto, interpretasyon, at pagsusuri. Ang pagsasama ng dalawa ay nagreresulta sa isang mas malalim at mas balanse na pag-unawa sa nakaraan. Para mas maunawaan ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian, tingnan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Paksa, ang EDSA People Power Revolution, ng 1986. Primaryang sanggunian. Video footage, ng mga pangyayari sa EDSA. Ang mga video na kinunan mismo sa EDSA, noong Pebrero taong 1986, ay primaryang sanggunian. Direktang nakikita natin ang mga tao, ang mga pangyayari, at ang atmosfera ng panahon. Ito ay isang direktang ebidensya ng kaganapan. Mga liham ng mga kalahok, sa EDSA Revolution. Ang mga sulat, na isinulat ng mga taong nakilahok sa revolusyon, na naglalarawan ng kanilang karanasan at damdamin, ay primaryang sanggunian. Nagbibigay ito ng personal na pananaw, sa mga pangyayari. Mga larawan mula sa EDSA. Ang mga litrato, na kinunan noong panahon ng revolusyon, ay primaryang sanggunian. Nagbibigay ito ng biswal na representasyon ng mga pangyayari. Mga dokumento ng gobyerno mula sa panahong iyon. Mga opisyal na ulat, mga memorandum, at iba pang dokumento ng gobyerno na ginawa noong 1986 ay primaryang sanggunian. Nagbibigay ito ng opisyal na pananaw sa mga pangyayari. Sekundaryang sanggunian. Aklat kasaysayan tungkol sa EDSA Revolution. Isang aklat na isinulat pagkatapos ng 1986 na nagsusuri at nag-i-interpret ng mga pangyayari sa EDSA batay sa iba't ibang primaryang sanggunian tulad ng mga video, larawan, dokumento, panayam, at iba pa. Ito ay isang interpretasyon ng mga pangyayari na hindi isang direktang saksi. Artikulo sa isang journal na nag-aanalisa ng papel ng media sa EDSA Revolution. Isang artikulo na ginawa pagkatapos ng 1986, na nag-aaral sa papel ng media, sa pag-uulat, at pag-impluwensya sa mga pangyayari sa EDSA. Ito ay batay sa pagsusuri ng mga ulat ng balita, mga programa sa radyo, at iba pang materyal, mula sa panahon ng revolusyon. Dokumentaryo, tungkol sa EDSA Revolution. Isang dokumentaryo, na ginawa pagkatapos ng 1986, na nagsasama-sama ng iba't ibang primaryang sanggunian, tulad ng mga video, larawan, panayam, upang magbigay ng isang interpretasyon ng mga larawan. Sa mga halimbawang ito, makikita natin, na ang primaryang sanggunian, ay nagbibigay ng direktang ebidensya, samantalang ang sekundaryang sanggunian, ay nagbibigay ng interpretasyon at pagsusuri, batay sa mga primaryang sanggunian. Ang parehong uri ng sanggunian, ay mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan, ngunit ang pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ay susi sa pagbuo ng isang balanse, at kritikal na pag-unawa sa nakaraan. Mga encyclopedia, mga aklat na nagbibigay ng impormasyon, tungkol sa iba't ibang paksa, kabilang ang kasaysayan. Mga pagsusuri ng mga aklat. Mga pagsusuri sa mga aklat, na may kaugnayan sa kasaysayan. Mga aklat kasaysayan. Mga aklat na nagsusuri, at nag-i-interpret ng mga pangyayari, sa kasaysayan. Mga artikulo sa mga journal. Mga artikulo na nag-aaral, at nagsusuri ng mga tiyak na aspeto, ng kasaysayan. Kung nag-aaral ka tungkol sa Rebolusyong Pilipino, ang isang liham ni Jose Rizal, ay isang primaryang sanggunian, samantalang ang isang aklat, na nagsusuri sa buhay ni Rizal, ay isang sekundaryang sanggunian. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga gabay na ito, mas madali mong matukoy, kung ang isang sanggunian, ay primarya o sekundarya. Tandaan, na ang pagtukoy, ay hindi palaging madali, at may mga pagkakataon, na ang isang sanggunian, ay maaaring magkaroon ng mga elemento ng parehong primarya, at sekundaryang sanggunian. Ang mahalaga, ay ang iyong kritikal na pagsusuri sa sanggunian, at ang iyong kakayahang gamitin ito, ng maayos sa iyong pag-aaral. Katangian ng pagtanaw sa kasaysayan. Isang paglalakbay sa iba't ibang perspektiba.
Ang kasaysayan ay hindi lamang isang koleksyon ng mga pangyayari, ito ay isang salaysay na binubuo na iba't ibang pananaw at interpretasyon. Ang pag-unawa sa ating nakaraan ay nangangailangan ng pagsusuri, hindi lamang sa mga pangyayari mismo, kundi pati na rin sa mga salik na nakaka-impluwensya sa pagsulat at pagpapakahulugan nito. Ang pananaw, o perspective, ay mahalaga sa pagbuo ng isang komprehensibo at makatwirang pag-unawa sa kasaysayan. Narito ang 3 pangunahing pananaw na ginagamit sa pag-aaral ng kasaysayan. Pangsilang na pananaw, o from the perspective of the self. Ito ang pinakapangunahing pananaw, kung saan ang indibidwal ang sentro ng pagsasalaysay. Ang mga karanasan, paniniwala, at perspektiba ng isang tao ang nagiging batayan ng pag-unawa sa mga pangyayari. Madalas itong subjective at limitado sa personal na karanasan. Halimbawa, ang pagsasalaysay ng isang veterano ng digmaan tungkol sa kanyang pakikilahok ay isang halimbawa ng pangsilang na pananaw. Ang kanyang mga emosyon, takot, karanasan, ang siyang magiging focus ng salaysay. Pangkaming pananaw, o from the perspective of the us. Ito ay isang mas malawak na pananaw kaysa sa pangsilang, kung saan, ang isang grupo o komunidad, ang sentro ng pagsasalaysay. Ang mga karanasan, paniniwala, at layunin ng isang partikular na grupo, halimbawa, isang pamilya, tribo, o bansa, ang nagiging batayan ng pag-unawa sa mga pangyayari. Maaaring magkaroon ng pagkiling dahil sa pagiging nakapokus sa interes ng isang partikular na grupo. Halimbawa, ang pagsasalaysay ng kasaysayan ng isang bansa, mula sa pananaw ng mga nasa kapangyarihan, ay maaaring magpakitang tao ng kanilang tagumpay, at makaligtaan ang mga karanasan ng mga marginalized na grupo. Pantayong pananaw, from the perspectives of the ourselves. Ito ay isang pananaw na naglalayong lumikha ng isang mas malawak at inclusive na pag-unawa sa kasaysayan sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino at pagkilala sa mga karanasan ng mga Pilipino. Ang layunin nito ay makalikha ng isang salaysay na nagbibigay halaga sa sariling kultura at identidad at hindi nakadepende sa mga panlabas na perspektiba. Halimbawa, ang pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa pananaw ng mga ordinaryong mamamayan, na nagbibigay diin sa mga karanasan, at perspektiba ng mga Pilipino mismo, ay isang halimbawa ng pantayong pananaw. Ang 3 pananaw na ito, ay hindi magkakasalungat, sa halip, maaari silang magkomplemento sa isa't isa, upang makabuo ng isang mas komprehensibo, at balanseng pag-unawa sa kasaysayan. Ang pagkilala sa mga katangian ng bawat pananaw, ay mahalaga upang maiwasan ang pagkiling, at mapanatili ang objectivity, sa pag-aaral ng nakaraan. Ang kasaysayan, ay hindi lamang isang koleksyon ng petsa, at pangyayari, ito ay isang kwento ng pagbabago, ng pag-unlad, at ng pag-angkop. Isang kwento na puno ng mga aral, na dapat nating pagnilayan, upang mas maunawaan ang kasalukuyan, at mahubog ang ating kinabukasan. Ang mga karanasan ng ating mga ninuno, ang kanilang mga pakikibaka at tagumpay, ay nagsisilbing inspirasyon at gabay, sa ating paglalakbay, tungo sa isang mas maunlad na lipunan. Ang pag-aaral ng kasaysayan, ay hindi lamang isang akademikong gawain. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay ang pagkilala sa ating mga ugat, ang pag-unawa sa ating pinagmulan, at ang pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng mga nauna sa atin. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating nakaraan, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga hamon ng kasalukuyan, at sa pagbuo ng isang mas maayos na kinabukasan. Tandaan, ang ating nakaraan ay hindi lamang isang alaala, ito ay isang pamana na dapat nating pangalagaan at ipagpatuloy.